Umamin ako ng nararamdaman ko sa kanya pero ang sagot niya lang ay pakiramdam niya na tinraidor ko lang siya. Dahil hindi raw siya yung tipo ng tao na magkakagusto sa isang taong itinuring niyang kaibigan. Tawagin niyo na lang po akong Ashley, school president at honor student sa eskwelahan namin. Si Ashley ay no boyfriend since birth, hindi daw dahil sa walang nandiligaw sa kanya kundi siya po ay snubber at walang hilig sa jowaan. May isang lalaki na na-interview si Ashley na nanalo sa football game laban sa ibang eskwelahan. Sobrang dami niyang naririnig na kwento tungkol sa lalaking ito na tawagin na lang nating Mr. Popular. Si Mr. Popular ay isang atleta, family-oriented at God-fearing at higit sa lahat siya po ay matalino. Kaklase ni Ashley si Mr. Popular, hindi naman daw siya na-fall dahil hindi naman daw sila naging close kahit kailan. Pero simula nang na-interview niya si Mr. Popular ay naging crush na siya ni Ashley. Pinagtapat ni Ashley ang kanyang nararamdaman sa isa niyang kaibigan na tawagin na lang nating Bobby. At ang sabi ni Bobby, bakit hindi mo sinabi agad? Kuya-kuyahan ko yan. Huwag kang mag-alala dahil bukas o mamaya ay ilalakad kita sa kanya. Ang sagot naman ni Ashley ay wag mo na akong ilakad dahil baka hindi ko naman magustuhan ang ugali niya, baka pogi lang pero hindi naman mabait. Naging close si Ashley at si Mr. Popular sa tulong ng kanyang kaibigan na si Bobby. Nang dahil kay Bobby ay mas nakilala niya si Mr. Popular na sobrang bait daw at gentleman. Sa mga panahong lumipas, maraming nagko-confess na magagandang babae kay Mr. Popular pero ni isa ay wala siyang pinatulan. At dahil journalist si Ashley at player naman itong si Mr. Popular ay palagi na raw silang magkasama. Sabay na rin silang nagre-review at gumagawa ng assignment at minsan sa bahay ito nila Ashley. Kaya napapatanong daw ang pamilya ni Ashley kung ano daw ba ang namamagitan sa kanilang dalawa dahil nagdududa na rin sila. Akala kasi ng pamilya ni Ashley at ng kanyang mga schoolmate ay magjowa na sila ni Mr. Popular. Maraming mga material na bagay din kasing binibigay si Mr. Popular kay Ashley kagaya ng jersey, jacket at kwintas pati pabango. Hanggang sa umattend silang magkasama sa isang concert ng isang sikat na banda. Biglang tinugtog yung kantang Eroplanong Papel at napakonfess daw si Ashley nang wala sa oras. Binulong niya kay Mr. Popular na gusto kita, gustong gusto talaga kita. Napangiti si Ashley at inulit niya yung mga salitang gusto talaga kita. Napatitig naman sa kanya si Mr. Popular at ngumiti na parabang tatalon sa sobrang saya. Pagkatapos nun ay parang nagkahiyaan sila kaya lumipat daw sila ng pwesto doon sa walang masyadong nakakakita. Sakto naman na tumawag yung daddy ni Ashley para sunduin niya siya kaya naghintay na lang siya sa labas. Sa sobrang hiya kasi ni Ashley ay hindi niya na nagawang magpaalam kay Mr. Popular. Pagkatapos ng pinanood nilang concert ay wala silang pasok ng isang linggo dahil holiday. Sa loob ng isang linggo na walang pasok ay desperadang naghihintay si Ashley ng chat galing kay Mr. Popular. Nasanay na kasi si Ashley na may good morning at good night na isinesend sa kanya si Mr. Popular pero itong pagkakataon na to ay wala. At nung bumalik na yung pasok sa eskwelahan ay hiyang-hiya pa rin si Ashley dahil sa kanyang ginawang pag-amin. Pero nag-e-expect din siya na baka i-crush back na siya ni Mr. Popular pero hindi pa rin. Lumipat sa dulong upuan si Mr. Popular na hindi niya namang ginagawa dahil siya ay honor student at lagi siyang nasa unahan. Iniwasan din ni Mr. Popular si Ashley sa loob ng isang buwan. Kaya nilapitan niya raw ang kanyang kaibigan na si Bobby at sinabi niya ang mga pangyayari. Kaya tinanong ni Bobby si Mr. Popular kung ano ang kanyang sagot sa confession ni Ashley. At sa dami ng mga tinanong ni Bobby ay wala man lang sinagot si Mr. Popular. Isang araw nakareceive si Ashley ng chat galing kay Mr. Popular. At ang sabi nito ay pasensya ka na, ngayon lang ako nag-chat, binigyan ko lang yung sarili ko ng panahon para maiproseso. Lahat kasi na sinabi at inamin mo nung gabi na yon ay nakapagpagalit sa akin. Dahil itinuring kitang best friend na mapagsasabihan ko ng mga sikreto at lahat ng bagay na tungkol sa akin. Pero hindi pala kita pwedeng ituring na kaibigan, pakiramdam ko ay tinraidor mo ko. Alam mo naman na hindi ako yung tipo ng lalaki na magkakagusto sa isang kaibigan. At ang response ko naman sa confession na ginawa mo ay pasensya ka na, hindi ko kayang pilitin ang sarili ko na mahalin ka. Hindi alam ni Ashley kung matutuwa o maiinis ba siya sa mga sinabi ni Mr. Popular. Kaya binlock niya na lang si Mr. Popular dahil nasaktan talaga si Ashley, hindi niya matanggap na hindi siya nagustuhan. Lumipas ang ilang buwan na wala na ang feelings ni Ashley kay Mr. Popular at naging magkaibigan ulit sila. Pero yung mga panahon na nagkakasama sila ulit at nagkakabanding ay bumabalik ang feelings ni Ashley. Pero this time ay hindi na siya nag-confess kay Mr. Popular, sinarili niya na lang daw ang kanyang nararamdaman. At dumating ang panahon na kailangan ng lumipat nila Ashley at ng buong pamilya nito ng ibang lugar. Kaya kailangan niya na rin mag-transfer ng ibang eskwelahan. Sobrang sakit daw nito para kay Ashley. Ang iniisip ni Ashley ay paano na si Mr. Popular, paano na sila magkikita. Kaya nagpaalam si Ashley kay Mr. Popular at ang sagot lang sa kanya ay hayaan mo na, magkikita pa naman tayo. Hindi maintindihan ni Mr. Popular na malayo yun at imposible na silang magkita pa ulit. Sa ngayon po ay nakapag-transfer na ako ng eskwelahan na sobrang layo sa kanya. Pero hanggang ngayon ay nasa akin pa rin yung mga regalong na ibigay niya, itinatago ko pa rin. Kagaya na
na lang ng shuttle na ginagamit namin ng magkasama kapag tinuturuan niya akong mag-badminton. At yung jersey na ibinigay niya sa akin na may apelido niya sa likod at ang paborito niyang number. Miss na miss ko pa rin siya hanggang ngayon pero hindi na kami nakakapag-usap, pero okay lang po yun. Kaya shoutout sa'yo Mr. Football Guy, I love you so much and I miss you na. Hindi ko na maalala kung ano ba yung boses mo. At PS, Ate Charis, yung dahilan niya raw kung bakit hindi niya ako magustuhan ay sabi daw ng papa niya ay wag siyang magjojowa agad. Gusto niya raw kasing magpare sa future. Hindi rin talaga siya nagkakagusto kahit ano pang ganda ng iharap mo sa kanya ay walang tumatalab, wala siyang pake. Kaya sana po ma-feature nyo ang aking story. Hanggang dito na lang Ate Charis. Masakit mang aminin kapatid, ganun talaga. Madaling makahanap ng taong mamahalin pero mahirap makahanap ng taong mamahalin ka rin. Kung hindi kayang suklian ng isang tao ang pagmamahal mo, baka wala siyang barya, kaya wag kang magbibigay ng buo. At para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka araw-araw. Kaya graduate ka na, Jam Adion, Nicole Villanos at Jocelyn Hakutina, Princess Mira Kaalim Viesta. Kaya yun lang, huwag kalimutan mag-follow para alam mo kung may ulam na kami bukas. Bye-bye!